Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-usapan natin ang pelikula na thriller action na pinamagatang Jumper. Sa pagsisimula ng pelikula sa isang maliit na rural town sa Michigan, kung saan si David Rice isang karaniwang binatilyo ang nakatira, kasama ang kanyang mapang-abusong ama, si Will. Iniwan sila ng ina ni David nang siya ay 5 taong gulang at mula nang hindi naging maganda ang relasyon ng mag-ama. Para sa binatilyo, ang paaralan ay isang pagtakas mula sa kanyang nasirang sambahayan. Wala siyang masyadong kaibigan, ngunit may lihim na crush sa isa sa kanyang mga kaklase, si Millie Harris. Isang araw, pagkatapos ng klase, niregalo niya ito isang snow globe na may maliit na replika ng Eiffel Tower. Millie, na may pangarap na maglakbay sa buong mundo, talagang mahal ito. Ngunit ang kanilang magiliw na sandali ay nagambala ng bully sa paaralan, Marka. Tinukso niya si David sa pagiging dork at itinapon ang snow globe sa gitna ng nagielong huron ilog. Determinado na kunin ito, naglakad si David patungo sa mundo sa kabila ng babala ni Millie. Ngunit nang kunin niya ito, hindi inaasahang nabasag ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kawawang David ay nahulog sa ang nagielong tubig at ang agos ay humihila sa kanya palayo doon. Sinusubukan niyang abutin ang ibabaw, ngunit siya nga biglang sumipsip sa tubig at nahulog sa gitna ng kalapit na pampublikong aklatan. Nalilito at nanginginig, nagpasya si David na huwag pansinin ang nangyari at umuwi. Diyan, agad siyang sinimulang sigawan ng kanyang ama dahil sa pagkahuli sa paaralan. Ngunit ang binatilyo ay nasa walang mood para sa isang pagtatalo, kaya nagmamadali siyang pumunta sa kanyang silid nang hindi nakikipag-usap sa kanyang ama. Pagkatapos ay nilock niya ang room at cowers ang layo sa isang sulok. Sa lalong madaling panahon, isang galit na Will ang nagsimulang itulak ang pinto. Lamang nang malapit na siyang sumabog, nawala muli si David at muling nagpakita sa library. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na maaaring mayroon siyang abnormal na kakayahan ng teleportasyon. Nagpasya siyang subukan ang kanyang teorya sa pamamagitan ng pag-concentrate ng husto. Sa kanyang pagkamangha pumasok siya sa loob ng kanyang silid, ilang minuto matapos siyang mawala kanina. Napagtatanto na ito ang kanyang pinakamahusay pagkakataon na makatakas sa kanyang mapang-abusong ama. Kinuha ni David ang kanyang mga ipon at tumakas upang magsimula ng bagong buhay. Una, huminto siya sa bahay ni Millie para umalis sa snow globe para malaman niyang buhay siya at mabuti. Susunod, lumipat si David sa lungsod, umupa ng maruming silid sa isang motel, at nagsimulang subukan ang kanyang kapangyarihan. Sa unang ilang beses ay bumagsak siya sa isang puno sa isang lokal na parke. Ngunit sa huli, nakukuha niya ang hang nito sa pamamagitan ng maingat na pag-concentrate sa mga larawan ng mga lugar na gusto niyang puntahan. Ang unang pagbisita ay sa Empire State Building, kung saan may magagandang alaala si David sa kanyang ina, si Mary. Lumipas ang mga linggo at pakiramdam ng binatilyo ay handa ng samantalahin ng husto ang kanyang kapangyarihan. Sa oras na ito, alam ni David na maaari lamang siyang mag-teleport sa mga lugar na maaari niyang makita. Kaya, bumisita siya sa isang bangko at nasulyapan ang vault habang nagpapanggap na pumunta sa banyo. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa loob ng vault sa gabi at nagnanakaw ng mga bag na puno ng pera. Kinaumagahan, natuklasan ng bangko ang pagnanakaw at nasangkot ang mga pulis ang kaso. Nang maglaon, isang misteryosong lalaki na nagngangalang Roland ang nagpakita sa establishmento at sinabing imbestigahan niya ang kaso para sa National Security Agency. Siya ay may karanasan sa mga ganitong kaso at alam niya ang pagkakaroon ng jumpers, mga taong maaaring mag-teleport mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa katunayan, sigurado siyang isa sa kanila ang gumawa nito. Lumipat ang eksena sa pagkalipas ng 8 taon kung saan nabubuhay si David sa pinakamagandang buhay. Mayroon siya isang marangyang penthouse apartment sa New York na puno ng mga mamahaling bagay. Siya isa na ring matandang lalaki ngayon at may pambihirang kontrol sa kanyang kapangyarihan. Puno ang kanyang mga dingding ng mga larawan ng mga palatandaan na nagpapahintulot sa kanya na madaling mag-teleport saan man sa mundo. Isang gabi, nag-teleport siya sa London at pumasok sa isang lokal na pub. Si David ay mayroon naging komportable na siya na ginagamit niya ang kanyang kakayahan para sa mga walang kwentang bagay. Sa pubi, mabilis siyang naglaho para makalapit sa isang magandang babae na nakaupong mag-isa sa tabi ng bar. Ang kawalang ingat ay napansin ng isa pang jumper, si Griffin O'Connor, na nasa pub din.
Ngunit si David ay ganap na nakakalimutan ito at siya ay kaswal na umalis kasama ang babae. Sa ibang lugar, na-corner ni Roland ang isang jumper sa mga tropikal na kagubatan ng Brazil. Ang bata sinubukan ni Kid na maglaho para lamang mahuli sa isang lambat ng mga wire na patuloy na nakuryente sa kanya at pigilan siya sa muling pag-teleport. Pagkatapos ay ipinahayag na si Roland ay isang paladin, isang grupo ng mga panatiko sa relihiyon na makasaysayang humahabol sa jumpers. Iniisip iyon ng mga paladin ang mga taong may superpower ay kasuklam-suklam. Pinatay ni Roland ang bata ng walang pag-aalinlangan at makalipas ang ilang segundo, nakatanggap siya ng tawag tungkol sa isang bagong lead sa kaso ng pagnanakaw sa bangko. Bumalik ang eksena sa New York kung saan bumalik si David sa kanyang apartment. Nakakagulat na hanap si Roland doon, ngunit walang ideya kung sino siya. Sinubukan siyang sipain ng binatilyo, ngunit tumugon si Roland sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isang espesyal na baton na ikinagulat niya ng 1,000 volts ng kuryente. Pinipigilan nito si David na mag-teleport ng higit sa ilang talampakan sa loob ng apartment. Isang away ang naganap at pagkatapos ng maraming pakikibaka, nagawa ni David na mag-teleport sa loob ng nakatagong silid sa kanyang dingding. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bag ng pera mula sa silid at nawala mula doon. Ngunit ang karanasan pala din ay hindi handa na magbigay up kaya siya ay nagpapadala ng kanyang goons sa lahat ng mga karaniwang jump ni David mga site. Nakahanap din siya ng lumang larawan ni Millie sa kabinet na nagbibigay sa kanya ng tusong ideya. Samantala, lumilitaw si David sa kanyang lumang silid sa Michigan. Pagkatapos ng isang awkward na pagkikita sa kanyang ama, pumunta siya sa bahay ni Millie. Doon, ipinaalam sa kanya ng kanyang ina na nagtatrabaho si Millie sa local bar sa kalsada. Ang binata ay tumungo doon para lamang makaramdam ng isang duwag sa sandaling makita niya ang kanyang childhood crush. Sinubukan ni David na umalis nang hindi napansin at nabangga ang isang matandang Mark. Ang agad siyang nakilala ng huli at binomba siya ng mga tanong. Ang kanyang pagsabog ay narinig ng Millie na sumama sa dalawang lalaki makalipas ang ilang segundo. Inihayag niya na nakita niya si David nang dumating siya at naghihintay na may sabihin siya. Dahil dito, nagsiselo si Mark at sinubukan niyang kumilos sa kanya, ngunit sinuntok muna siya ni David. Isang buong gulo pagkatapos ay naganap na nagtatapos sa kanilang dalawa ini-teleport habang walang nanonood. Hindi nagtagal ay lumitaw sila sa loob ng bank vault na iyon si David ay ninakawan ilang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay binantaan niya si Mark, bago tumalon palayo, iniiwan ang huli sa vault bilang parusa. Pagkatapos, bumalik si David sa bar at sa wakas ay nakipag-chat kay Millie. Inihayag niya na mayroon siya ibinagsak ang kanyang mga pangarap na makapaglakbay dahil kailangan niyang harapin ang realidad ng pagkakaroon ng trabaho. Sa ang kabilang banda, David kasinungalingan na siya ay isang bangkero, nagpapahiwatig na siya ay gumagawa ng maraming pera. Siya pagkatapos inaanyayahan siyang pumunta sa Roma kasama niya na masaya niyang tinanggap. Lingid sa kanilang kaalaman, si Griffin ay sumusunod sa mga track ni David at narinig ang kanilang plano. Samantala, si Mark ay nahuli ng pulisya dahil sa hinalang pagnanakaw. Maya-maya pa, dumating si Roland sa istasyon ng pulisya na nagpapanggap na isang ahente ng TSI. Inusisa niya si Mark at ipinangako na naniniwala siya sa kanyang nakakabaliw na kwento. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng huli ang lahat tungkol kay David at ang babaeng crush niya, si Millie. Nang marinig ito, napagtanto ni Roland na siya ay isang babae kaninong larawan ang nakita niya sa kabinet ni David. Kaya, hiniling niya sa kanyang mga tauhan na imbestigahan kung nasaan siya. Siya din nagtagal ay nalaman niya na siya ay umalis kamakailan patungong Roma at sa gayon ay pinasunod siya ng kanyang mga tauhan. Pagkalipas ng 10 oras, dumating sina David at Millie sa Roma at nag-check-in sa isang napakamarangyang hotel. Nang maglaon ay nakipagsapalaran sila sa labas at nasiyahan sa kagandahan ng lungsod. Sa susunod na eksena, gumagala ang dalawa sa Colosseum at sinubukan ni David na ma-access ang mas mababang antas. Ito ay kapag siya ay hindi inaasahan mga pahinang tumuturo sa Griffin. Isang gulat na si David ang nagtangkang umalis, ngunit biglang nag-teleport ang lalaki harap niya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na may mga jumpers, tulad nila, sa buong mundo. Kasunod nito, pinagalitan ni Griffin si David dahil sa walang ingat na pagtalon. Sabi niya yun nakuha ng newbie ang atensyon ng mga maling tao.
Samantala, isang grupo ng mga paladin ang pumasok sa Colosseum at nagsimulang habulin ang mga lalaki. Si David ay agad nagulat sa isang baton at iniwang hindi gumagalaw. Pero mukhang mas marami pang karanasan si Griffin sa mga trick ng kaaway. Nag-teleport siya sa ilang segundo at mabilis na pinatumba ang mga ito ng isa-isa-isa. Nang pansamantalang humupa ang panganib, tinulungan niya si David na mabawi ang kanyang talino. Griffin pagkatapos ipinaliwanag ang tungkol sa organisasyong paladin na nangangaso ng mga jumper na tulad nila bago muling mawala. Biglang lumitaw ang isang empleyado mula sa Colosseum at napansin ang ilang walang malay na katawan. Siya ay sumisigaw para humingi ng tulong, na nag-udyok kay David na magmadaling sumisid sa jump scare na natitira teleportasyon ni Griffin. Hindi nagtagal ay lumitaw siya sa isang lihim na taguan sa mga disyerto ng Ehipto. Nang makita siya, nagalit si Griffin at ipinaalala sa kanya na iniwan niya si Millie ng mag-isa. Kinilala ni David ang kanyang pagkakamali at nagmamadaling bumalik sa Colosseum. Ngunit sa kasamaang palad, naghihintay na ang mga pulis sa labas at inaresto silang dalawa. Pagkalipas ng 8 oras, sinusubukan pa rin ng mga otoridad ng Italia na tanungin si David. Hindi nila kaya gumawa ng formal na pag-aresto hanggang sa dumating ang mahistrado mula sa embahada ng EITH. Sa sorpresa ni David, nang sa wakas ay nagpakita ang mahistrado na ito pala ang kanyang ina, si Mary. Sa harap na iintindihan niya kung ano ang nangyayari, pinalaya siya nito mula sa kanyang mga posas at sinabihan siyang tumakas. Binalaan niya ito na mas maraming paladin ang papunta. Isang nalilitong David ang sumusubok na sundan siya, ngunit isang pulis ang humarang sa kanya. Kaya, nag-teleport siya sa waiting room at sinabi kay Millie na simple lang siya hayaan ang masusing pagsisiyasat. Hindi siya naniniwala na ito ay madali, ngunit hiniling sa kanya ni David na magtiwala sa kanya at dinala siya sa paliparan. Sa sandaling doon, hinihingi ni Millie ang isang paliwanag, nalilito kung bakit sila tumatakbo kung ang mga bagay ayos lang. Ngunit si David ay hindi nagbibigay sa kanya ng anumang mga sagot at sinabi lamang na hindi sila maaaring maging magkasama na. Pakiramdam na pinagtaksilan, sumakay siya sa eroplano at umalis papuntang Michigan mag-isa. Ilang sandali pa, nagpakita si David sa hideout ni Griffin at nalaman iyon hinahabol niya si Paladins para patayin sila. Inihayag ni Griffin na ginagawa niya ito dahil sa mga masasamang ito ang mga lalaki ay sumusunod sa kanilang uri. Ang mga ito ay napakasama na kung hindi sila makakuha ng isang jumper, aatakehin nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Nang marinig ito, nag-aalala si David sa kanyang ama ng asyol, sino ang nag-iisa sa bahay. Ngunit alam niya na si Millie ay ligtas sa ngayon dahil siya ay nasa isang mahabang flight. Sa susunod na eksena, nag-teleport si David sa kanyang lumang tahanan at natagpuan lamang ang kanyang ama na patay na ang sahig. Bumisita na pala si Roland sa kanya. Sinira nito si David at sa wakas ay nawasak niya na pagtanto na ang kanyang walang malasakit na mga aksyon ay nagdulot sa kanya ng malaking oras. Ngunit wala siyang oras upang magdalamhati bilang dapat niyang mahuli si Roland bago mapunta si Millie sa Edith. Isang mapaghiganti na David pagkatapos ay nag-teleport pabalik sa ang hideout ni Griffin at sinusubukang agawin ang kanyang talaarawan, na naglalaman ng detalyadong pananaliksik sa Paladins, kasama ang pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi siya pinayagan ni Griffin ang pagpapaliwanag na si Roland ay lubhang mapanganib at hindi siya dapat basta-basta. Nang walang ibang mga pagpipilian, iminungkahi ni David na dapat silang magsama upang talunin siya. Sa una, tumanggi si Griffin, sinabing mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Ngunit kapag ang rookie patuloy na iginigiit, sa huli ay pumayag siya. Pagkatapos, ang dalawa sa kanila ay nag-teleport sa paliparan ng Michigan. Ngunit huli na, Millie nakarating na at umalis. Ito ay nagpapadala kay David sa isang estado ng gulat at siya ay agad na tumalon sa bar na dati niyang pinagtatrabahuhan. Tinanong niya si Millie at ipinakita ng isang waitress na mayroon ang isang misteryosong lalaki, hinahanap din siya. Napagtanto ni David na dapat itong si Roland at agad na nag-teleport ang apartment ni Millie. Sa kabutihang palad, nakita niyang ligtas siya at sinubukang ipaliwanag kung paano siya biglang lumitaw sa apartment niya. Ngunit galit pa rin siya sa insidente sa Roma at ayaw niyang makita siya. Sa sandaling ito, dumating si Roland at ang kanyang mga tauhan, kaya mabilis na hinawakan ni David si Millie at kinuha siya sa hideout ni Griffin.
Dahil dito, galit na galit ang batikang Jumper dahil kilala niya ang mga paladin magkaroon ng isang makina na nagpapahintulot sa kanila upang buksan wormholes sa peklat kaliwa sa pamamagitan ng jumps. Sa kasamaang palad, si Roland at ang kanyang mga tauhan ay sumama sa makina at ginawa ng eksakto tulad ng kinatatakutan ni Griffin. Habang hinihintay nilang bumukas ang wormhole, nagtago ang mga lalaki sa isang lihim na kuweba. Diyan, hindi sinasadyang natuklasan ni David na kasama sa pananaliksik ni Griffin ang kanyang sariling ina dahil si Mary ay isang paladin din nang lumingon siya upang harapin ang kanyang kapwa Jumper. Nagpakita si Roland at kaagad nakuha si David gamit ang kanyang mga electrical wire. Siya ay nagpatuloy upang patayin ang bata, ngunit si Griffin ang namamahala upang i-cut ang mga wire na may isang flamethrower. Pagkatapos ay sinampal niya si Roland at itinulak siya pabalik ang wormhole na pinanggalingan niya. Ang dalawa ay patuloy na nakikipaglaban sa apartment ni Millie sa Michigan. Samantala, pinuto ng nalilitong Millie ang mga wire para iligtas si David. Pero ipinapangako niya iyon iiwan niya siya ng mag-isa pagkatapos niyang umuwi. Tinanggap ni David, ngunit ipinagtapat din niya na siya ay ang tanging mahal niya mula noong mga bata pa sila. Habang nakikipag-usap ang dalawa, si Griffin biglang lumitaw kasama ang makina ng Paladins. Gayunpaman, ginagamit ni Roland ang jump scare para maglunsad ng e-hook na kumukuha kay Millie. Pagkatapos ay kinalagkad niya siya pabalik sa apartment bago magsara ang peklat. Sa resulta ng insidenteng ito, nagsimulang maghanda si Griffin ng isang remote-controlled bomb upang dalhin ito sa apartment. Plano niyang patayin ang lahat ng Paladin minsan at para sa lahat, walang pakialam kung mamatay din si Millie sa proseso. Dahil ayaw niyang mawala ang kanyang kasintahan, biglang nawalan si David nag-teleport gamit ang bomba at ibinaba ito sa Colosseum. Agad siyang sinundan ni Griffin at nagsimulang mag-away silang dalawa dahil sa detonator. Nag-teleport sila sa buong mundo at kalaunan ay nakarating sa isang larangan ng digmaan sa check niya. Hindi pinapansin ang digmaan sa kanilang paligid, kinuha ni Griffin ang detonator. Ngunit sa sandaling iyon, tumalon si David sa kanya at itinulak siya laban sa isang pylon na may maraming kasalukuyang. Pinapanatili nitong nakulong sandali ang veteranong Jumper. Kasunod ng kanyang tagumpay, si David ay nag-teleport pabalik sa apartment ni Millie at natagpuan siyang nakatali sa pader. Siya ay walang kabuluhang sumugod upang iligtas siya, ngunit inatake siya ni Roland gamit ang isang electric baton. Ang pagkatapos ay itinali siya ni Paladin sa ibabaw ni Millie, gamit ang magkahiwalay na mga kable ng kuryente para sa kanyang mga paa. Roland iniisip na ang kasalukuyang dumadaloy sa mga wire ay sapat na upang hindi makatakas si David. Sa kritikal na sandaling ito, humingi ng paumanhin si Millie sa maling paghusga sa lahat at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal para kay David. Nagbibigay ito sa kanya ng suporta na kailangan niya upang dalhin ang kanyang mga kapangyarihan sa susunod na antas. Bigla nawala ang buong silid sa gusali at na-teleport sa gitna ng huron-ilog. Nahihilo si David sa ilalim ng tubig, kaya lumangway si Millie para iligtas siya. Nagawa ni Roland na lumangway sa jump scare at lumabas din sa library. Ngunit makalipas ang ilang segundo, sinugod siya ni David at nawala ang dalawa sa lugar. Kapag nagbago ang eksena, ang dalawang magkaaway ay nasa isang kuweba mismo sa gitna ng Grand Canyon. Itinuro ni David na siya ay isang mabuting tao dahil maaari niyang iniwan si Roland na may mga pating ilang karagatan. Pagkatapos ay nawala siya, naiwan ang Paladin sa malayong kuweba. Pagkalipas ng maraming araw, sinundan ni David ang ilang mga pahiwatig tungkol sa kanyang ina at sa wakas muling nakipagkita sa kanya sa isang lugar na nalalatagan ng nyebe. Siya ay nangangailangan ng mga sagot tungkol sa kung ano ang nangyayari, kung saan inamin ni Mary na iniwan siya nito dahil alam niya ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Siya ipinaliwanag din niya na mahal niya si David, ngunit ang tanging bagay na mayaalok niya sa kanya ay isang panimula. Nang marinig ito, napagtanto ni David na kasama ng kaaway ang kanyang ina, kaya umalis siya dyan. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Millie, at ang dalawa ay nag-teleport sa isang mas mainit na lugar. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.